Sabi nila, ang kasaysayan ay nasa mga pahina ng libro. Pero minsan, mas buhay itong makikita sa mga lugar na hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo. Ako si Kiara Quincy Morales, pero maaari niyo akong tawagin Ira. Samahan niyo ako ngayon tuklasin ang ilan sa mga makasaysayang pook ng Taguig at alamin ang mga kwentong iniwan ng nakaraan. Ang una nating destinasyon ay ang Manila American Cemetery and Memorial. Matatagpuan dito ang mahigit 17,000 sundalong Amerikano na nasawi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakahukit din sa mga pader ng memorial ang pangalan ng libo-libong sundalong nawawala sa digmaan. Ang lugar na ito ay nagsisilbing alaala ng mga buhay na nawala at ng malaking epekto ng digmaan sa kasaysayan. Mula sa pag-alala sa mga sundalong nasawi sa digmaan, alamin naman natin ang kwento ng mga Pilipino naglingkod para sa ating bansa. Narito naman tayo sa libingan ng mga bayani. Ito ang pambansang himlayan ng mga sundalo, veterano at iba pang kinilalang nagbigay ng mahalagang serbisyo sa Pilipinas. Higit pa sa isang sementeryo, isa itong simbolo ng paggalang at pagkilala sa kanilang katapangan at dedikasyon sa bayan. Matapos sa lalahanin ang mga bayaning naglingkod sa bansa, alamin naman natin ang kanilang mga kwento sa susunod nating destinasyon. Narito tayo ngayon sa Philippine Veterans Museum. Bagamat hindi tayo ngayon makakapasok sa loob, nananatili itong isa sa mga mahalagang makasaysayang lugar sa Taguig. Itinatagang museo upang mapanatili ang ala-ala ng mga Pilipinong veterano at ng kanilang naging papel sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng bansa. Sa loob nito ay matatagpuan ang mga uniforme, medalya, larawan, dokumento at iba pang kagamitan na sumasalamin sa kanilang katapangan at sakripisyo. Sa kabila ng pagiging sarado sa ating pagbisita, nananatili itong simbolo ng paggalang sa mga taong naglingkod at nag-alay ng kanilang buhay para sa Pilipinas. Narito tayo sa Minor Basilica and Archdiocesan Shrine Parish of St. Anne, isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Taguig. Itinatag ng mga misyonero Agustino noong huling bahagi ng ika-16 na siglo na naging sentro ito ng pananampalataya at pamumuhay ng mga Taguigenyo sa loob ng maraming henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ilang beses itong naayos at pinalawak. Ngunit nanatili ang kahalagahan nito bilang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Noong 2022, kinilala ang simbahang ito bilang isang minor basilica, isang pagkilalang ipinibigay sa mga simbahang may natatanging kahalagahang pakasaysayan at panrelihiyon. Hanggang ngayon, patuloy itong nagsisilbing lugar ng pananampalataya at isang mahalagang pamanang pangkultura ng Taguig. Ngunit, hindi rito nagtatapos ang kwento ng lugar na ito. Sa loob ng makasaysayang kompleks ng simbahan ay matatagpuan ng isa pang estrukturang tahimik na naging saksi sa paglipas ng panahon. Tara, pasok tayo! Ito ang simboryo. Isa ito sa mga pinakamatandang estrukturang matatagpuan sa paligid ng St. Anne Church. Noong panahon ng mga Espanyol, nagsilbi itong maliit na kapilya at himlayan ng mga pari na naglingkod sa simbahan. Sa paglipas ng mga taon, nanatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Taguig at isa sa mga simbolo ng mayamang pamana ng lungsod. Bagamat simple ang itsura nito, ang simboryo ay nagpapaalala na ang bawat lumang estruktura ay may kwentong hindi kayang palitan ng panahon.
pagbisita natin sa iba't ibang makasaysayang pook ng Taguig, mas nakita natin na ang kasaysayan ay hindi lamang nababasa sa mga aklat. Ito ay makikita sa mga monumento, museo, simbahan at iba pang lugar na patuloy na nagpapaalala sa atin ng mga pangyayaring humubog sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Muli, ako si Kiara Curtsy Morales o mas kilala bilang Ira. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa susunod.